mahal nung PMS masyado, hindi ba change oil lang yun, tsaka checking lang ng mga equipment sa motor. Namdam mo talaga pag bagong service yung motor mo. Grabe, sobrang smooth niya. Yung showy ko eh. Yung, grabe naman tong dalawang to. Good morning guys. Motolon here and we are back with another video. So andito tayo ngayon para ipa-PMS ang aking napakamamahal na Triumph Street Triple R. So ang tanong na sasagutin natin ngayong araw ay magkano ba ang PMS ng mga modern Triumphs ngayong 2025. Let's see na lang kung magkano. Probably maggagawa ako ng listahan later, or probably kahit yung resibo papakita ko sa inyo. Hot start na tong ginawa natin kasi masin na painit ko na kanina nung nasa condo. So I think we're already good na to go. Okay, tingin lang tayo sandali sa likod bago lumiko as usual. Pwede na to, abante na tayo unti-unti. Okay, magandang umaga mga kababayan. Kanina akala ko yung uulan dahil ang ulap, pero hindi tumuloy. So sobrang sarap mag-ride pagka ganito. So ngayon medyo chill ride muna tayo kasi wala na akong gas. Makikita nyo sa dash ko, ewan ko nakikita, pero 3 bar na lang. And change natin to sa sport. Sige, sport. Ayan, naka-sport mode tayo. Actually gusto ko rider sana. Ayoko ng sport, masyado yatang malakas. Masyado malakas para sa gagawin ko today. Hindi naman ako makipagbakbakan. But I think okay lang muna. Later na lang i-change. Delikado masyado pag i-change sa daan. Ngayon pala tayo ay pupunta sa Triumph Bonifacio Global City, kung saan natin nilabas si Triple. Ito ang kanyang first PMS after 1,000 odo. So pag sa Triumph kasi, ang break-in PMS nila ay either 1,000 odo or 6 months. So kung anong mauna dun. So wala pong 3 linggo sa akin yung motor, lagpas 1,000 na ako agad. Talagang sarap kasi i-drive nitong si Triple. Kaya di ko mapigilang mag-ride eh. Kaya ang bilis mag-accumulate ng kanyang odo. Pero at least after naman ng break-in PMS natin kay Triple, ang next PMS niya ay nasa nasa 10,000 na odo na, or 1 year. So medyo matagal-tagal na yon. Okay, sarap pumataw, nalibre ng konti. So itong pag-break-in natin sa ating Triple, hindi ko sinundan yung nasa manual booklet. Kasi sabi sa manual, dapat daw below 6,000 or 6,000 RPM kada ride mo, tapos huwag mong i-stay doon. Ako, sinunod ko naman yung huwag i-stay, pero yung sa 6,000 RPM yung below dun, hindi ko na nasundan yan kasi parang hirap eh. 6,000 RPM, itong Triple hanggang 14,000 yung RPM nito.
So pag 6,000 parang okay lang, malakas naman siya kasi triple cylinder, like okay naman yung power niya kahit na below 6,000. Kaso yung lakas ng triple kasi talaga nasa mid to high RPM eh. Actually linear siya kumpara sa ibang 3 cylinder na nasa mid, pero hindi ko na rin talaga nasundan. Pero I think okay lang naman yun, as long as hindi mo siya sinasagad. I guess hindi ako pwede magsalita kasi nasagad ko na rin tong motor. Like na max out ko na RPM nito kahit break in pa. So may dalawang philosophy sa pag break in. Isa, isusundan mo yung manual, like very soft break in. Susundan mo yung mga low RPM, check mo lahat, wala kang hindi susundan. Yung mga speed, susundan mo per gear. At meron naman yung isang philosophy ay hard break in. So sa hard break in, ayun, gaya nung pangalan niya, hard break in, wala kang pakialam kung anong takbo mo or what. So basically, hatawin mo. So pag hard break in, ang kasabihan doon, ride it like you stole it. Actually may reason sa dalawang philosophy na yun eh. Sa unang philosophy, yung soft break in, sinasabi nila maganda daw yun kasi 'di ba pag bago pa yun, di pa lapat yung mga piston, di ba? So medyo tight pa yung mga ano niyan, mga spaces niyan. Kailangan soft break in, kailangan banayad ka lang sa motor para ma-break in yung mga piston ng maayos. Yun ang dahilan bakit nag-soft break in. Ngayon, ang hard break in naman, ang reason naman nila doon ay may warranty kasi. 'Di ba may warranty ang motor pag bago pa? So kailangan mo siyang gamitin ng sobra or at least more than you normally do para pag may nagka-issue man, at least alam mo mapapa-report mo pa. Yun naman ang reason nila sa hard break-in. So actually, both of them make sense at saka matagal nang dinedebate ng mga tao yan. Kung ano ba talaga yung tao. Naku po, fuel low na rin ako. Ay, naku Marlon. Pero yun, sinasabi ko, tagal nang dinedebate ng mga tao yun. Kung ano ba talagang tama dun. Actually ako, sa akin, sa paniniwala ko, I get both of the methods. So sa akin walang problema kung ano dun yung sundin mo. Pero personally me, ang boto ko dyan mixed style of breaking in the motorcycle. Yun yung akin. Ayun, dahil Triumph BGC tayo, dito natin kumanan dito. Tayo. Op. Okay. So pagka ganyan na pula, ingat lang sa pagliko, pero liko anytime yan. Pag flashing red na ganyan. Ito, ingat kayo dito sa spot na to kasi yung daan na yan, bigla-bigla may mga lumiliko dyan. So dito lang yung Triumph BGC sa hanay ng mga buildings na ito. Hindi ko sure kung anong pangalan ng street eh. Dito lang tayo. Okay. Boss, good morning po. Papa PMS lang, bossing. Okay, sige. Okay, parang tayo pinakauna sa schedule ng PMS. So panigurado naman, panigpa-PMS tayo, papalamigin pa yung makina. So we have a lot of time to check the bikes. BGC.
Okay. Kakatapos lang ng PMS ni Triple. So andito ko ngayon para painitin muna yung motor. Very quick lang naman yung PMS dito. Actually wala pa nga 30 minutes, tapos na agad. Tumagal lang ng konti kasi sa cashier. Pero so far okay naman. Bilis na ng PMS. Kita nyo dito service interval, ayan no, January 2026 na, or 10,000 kilometers kung ano mauna. Ano to? Isa tayo? Nakaharang yata tayo sa daan. Okay, let's go. So makikita nyo 10,000 kilometers, ang tagal nun. Pag-usapan muna natin dito sandali. Actually 10,000 kilometers para sa isang big bike, napakatagal ng interval na nun. So para siyang kotse ang interval dito. So 10,000 kilometers or 1 year. So magkano ba ang inabot ng aking PMS the Street Triple? So inabot niya around 6,000. Ilalagay ko na lang dito yung picture. Pero around 6,000 ang inabot nung first service ng Street Triple. So you might be thinking, bakit ang mahal nung PMS masyado? Hindi ba change oil lang yan, tsaka checking lang ng mga equipment sa motor? Well, you have to consider na yung Triumph, it's a premium brand. So syempre mahal talaga yung PMS niya ng service, which is I think worth it naman dahil yung service nila premium talaga. Pero you also have to consider na yung next PMS dito nasa 10,000 kilometers na or 1 year. So hindi siya katulad ng ibang mga big bikes na ang PMS every 5,000 odo or 3,000 or every 3 months. So ito matagal-tagal na yung PMS niya. So tingin niyo ba worth it ang 6,000 para sa once a year na PMS? I think akin worth it talaga. Kaya ako sobrang gustong-gusto ko talaga sa Triumph. Isa pa, kagandahan ng PMS nila, pwede kang magbayad through credit card. Ako kasi hindi na ako halos nagdadala ng cash ngayon dahil habang bata pa, gusto kong mabuild ng credit score ko. So, I always make sure na if possible nag-pay ng credit card. Credit card ko binabayaran, tas I pay in full always. Sa akin talaga, isa sa mga pinaka magandang brand ng motor ang Triumph. Grabe. So nawala na rin yung break-in indicator dito sa sa RPM ko. So yung shift nito mas mataas na siya bago lumalabas yung shift indicator. Mataas na RPM na. Dati kasi around 4k RPM pa lang lumalabas na yung shift indicator. Ngayon kahit na taas na yan, 5,000 RPM na yun, wala pa rin shift indicator, di ba? So nakuha niya na yung tama talaga na shift indicator niya. Grabe, smooth na motor. Namdam mo talaga pag bagong service yung motor mo. Grabe, sobrang smooth niya. Oh my god, ang lakas. Grabe yung smoothness ng motor. Wala akong masabi. Actually para sa 3-cylinder, ang smooth na rin niya eh. Before yung PMS, pero ngayon na nung kakatapos ng PMS, grabe oh. Wala talagang vibration kahit na piso. Sarap i-drive eh. Sala akong kinilig sa Triple. Woo! Mamaya pala pupunta ako dun sa forgot the name eh. Parang Bodega Sale yata o Moto Bazaar. Hindi ko alam kung ano sa dalawang yun. Punta ako mamaya sa Ayala Malls, Manila Bay, para magtingin-tingin. Pero hindi ko alam kung mabibidyohan ko ba. Parang I think hindi na muna siguro kasi ayaw kong gamitin yung Shoei ko eh. Yung grabe naman tong dalawang to.
traffic sa EDSA, grabe. Sabado ng Sabado. Bagal ng ano, daloy ng traffic ko. Init na ng panahon. Actually, tagal ko rin pala sa Triumph. Pumunta ako dun, 8:17. Pauwi ako ng 10:43 na. So, medyo natagalan din ng konti. Kaya nga na nasabi ko, yung PMS madali lang. Like, 1 hour lang yata yung PMS, or less than 1 hour. Pero yung mismong pag-check na sa cashier, yun medyo natagalan. Ito na yung Mahiwagang Tunnel. Grabe, sobrang smooth talaga ng motor. I can't get over it. Ako kasi galing talaga ako sa one cylinder doon ako nang galing. Yun yung una kong bike. Grabe, wala akong masabi dito sa Street 3-4 electric cylinder. Sobrang smooth talaga. Ang problema, ay, sarap ng buko. Sayang wala akong cash. Kahit barya sana, kalimutan ko magdala. Sarap ng buko. Lalong init ngayon. Sarap ng ice cold buko. Pero ayun, salamat sa pagsama sa akin sa pag-PMS ng aking motor. Again, if you like the video, like and subscribe. Ako ay magpo-post daily. Actually not daily. Ako ay magpo-post weekly. Try my best. Thank you.